Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito kay Mab Gonzales sa kanyang pagkakapanganak o paglilabor mga ka-plastic na inabot lang naman ng halos 3/4 a million pesos mga plastic o nangangahulugan 700,000 pesos. Sa sobrang tindi ng pero mo manganganak ka lang. Yung bata na halaga na yun is 700,000 pesos. So, kahit na journalista, hindi nakalusot sa mga panggagatas ng mga nurse at mga doktor sa ospital mga ka-plastic. Pero hindi po yan ang ating pinupunto. Ang ating pinupunto sa content na ito ay yung pagtrato ng mga doktor sa mga mayayaman at sa mga mahihirap. So ano magandang unahin natin mga ka-plastic? Siyempre ang unahin ko ay ang mga mayayaman mga ka-plastic. Bago tayo magtungo sa mga doktor kung paano tratuhin nila ang mga mahihirap pag nanganganak. So bago ang lahat lumang iba mga ka-plastic. Ito po kasi yung post ni Mab Gonzales kahapon lamang po. Pero yun mo nakakapag-post pa siya kahit na nagle-labor siya. Sabi niya dito, meron siyang shared post kasi. Agree with all posts. Sa mga nagtatanong sa tab, water birth po kasi ang gusto ko. O yun. Ibig sabihin nun, ipinanganak siya sa bathtub, mga ka-plastic. Yung parang malaking parang nagja-jacuzzi ka, di ba? Doon. I call different hospitals. Sa Makati Med lang, ako nakakita ng water birth facility na pwede ang husband from labor to recovery. Our chosen OB also only practices in MMC, so we gave birth there. As for the suite room, nagstay ang parents ko sa hospital para tumulong dahil nga may complications ako. Saan sila matutulog? Sa normal room? At sa mga nagsasabing bakit ako nagpapadonate, okay lang ba kayo? Baka kulang lang kayo sa merienda. Nagsusuplada si Mab Gonzales. Mga ka-plastic. Base sa kanyang post ni Ryan Borja na shared post naman ni Mab Gonzales, isang reporter ng GMA News ay ito po, quote unquote, kung ayaw mong gumastos ng malaki sa panganganak, una, hindi kailangan gumamit ng heated tub sa panganganak. Pangalawa, hindi kailangan ng suite ang room o suites. Sabi niya, mas mura ang ibang private rooms. Hindi kailangan manganak sa mamahaling ospital. Maraming ibang ospital na mas mura ang babayaran. Parang hotel lang yan. Mas mahal na sa 5-star hotel kumpara sa 3-star hotel. Pangapat, magkakaiba ang professional fee naming mga OB-GYN. Dapat ay pinag-uusapan na yan sa parental check-up pa lang para mapaghandaan ng pasyente. Kung hindi kaya ng pasyente ang PF, pwede siyang lumipat sa ibang OB-GYN habang prenatal check-up pa lamang. Pero in fairness sa nag-post ng binabayaran niya, hindi siya nag-doctor shaming or hospital shaming. Nag-post lang siya sa PACS dahil walang lugar ang doctor shaming sa ating lipunan. Baga ito yung comment ng mga netizens. Noong naghagkan ko ng anak ko after manganak si Mrs., nakalimutan ko na lahat ng binayaran namin. 150,000 pesos ginastos namin. Malaki na yun para sa amin. Plus may confinement din si baby due to some infections. Nakuha naman sa antibiotics.
Di ko naisip na mga gastusin basta nakikita kong ligtas ang mag-ina ko, masayang masaya na ako. Masayang magkaanak, mahirap pero masarap, mga kaplastic. Daming bashers, wag kayong umiyak, pinag-ipunan yung pinanggastos dyan simula unang sahod ng Chikiting Patrol. Matanda na kasi siya ni Matt Gonzales bago kaya siya nagkaanak. So hindi ko lang maintindihan sa mga mayayaman kung bakit sa dinami-daming paraan ng panganganak, bakit sa bathtub pa? 'Di ba? Hindi man lang niya in-inquiry kung magkano ang aabutin doon. Tapos ngayon hihingi siya ng donasyon sa mga fans niya. Hindi naman masama manghingi. Kasi ang akin lang naman, bago niyo sana ito sumabak sa mga ganyang bagay, pinag-aralan niyo muna kung saan o ano ang maaaring mangyari kapag kayo ay nanganak na. Sabi nga ni Joko Hadap, si Miss Mab Gonzales ay napakatagal ng journalist reporter. Well prepared yan sa panganganak niya. Hindi naman niya sinasabing nahirapan siya sa pagbabayad ng panganganak niya. Sinishare niya yung nagastos niya. Mayaman na yan. At hindi yan may naghihirap kasi lahat yan ay nakaplanado. Ayun. Masasabi ko lang talagang maganda mga anak dito sa Taiwan. Simula label room hanggang delivery room, kasama ko ang partner ko. Public hospital pa yon, 36,000 lang ang nabayaran namin. Kasama na ang epidural via normal delivery. Anyway, congrats. So yun, napakababa no. Ganda kasi sa ibang bansa eh. Hindi kasi nanggagatas mga kaplastik. So magtungo naman tayo sa video ni Mab Gonzales. Yun. Kung mapapansin nyo, birth suit. 1,000 per 580 per hour times 24. 15,800 heated tub pa lang yun mga kaplastik. So nangangahulugan 53,720 na ang nagastos niya mga kaplastik. Tapos may normal delivery, epidural, medical supplies, medicine na nagkakahalagang 115,163 pesos and 26 centavos. So napakatindi no? Sa mga ganyang bagay lang. Hindi ko maintindihan bakit yung mga mayayaman gusto pa sa mga bata. Samantala yung mga ordinaryong Pilipino, sa kama lang ng ano. 'Di ba? Mayaman eh. Yan, blood transfusion. I lost a lot of blood. 40,315. Grabe, no? Parang 200,000 na yata yun, higit. Tapos may sweets pa, 21,000 per day times 2. 43,600 mga kaplastik. Sakit. 2 araw siya sa ospital. Matindi. Alam mo yung feeling mong ang sarap mo magromansa, 'di ba, yung mga ganung bagay way back na parang mapa-flashback ka eh. Yung mga panahong nanliligaw ka pa lang, tapos nagkaroon na kayo ng anak, may mga romansang nangyayari, di ba, napakasarap. Tapos ganito yung mga presyo, ano. Sakit. Baby's hospital bill, may 30,000. 30,284. Grabe, no? Kaluluwal pa lang ng bata, may atraso na siya sa buhay ng nanay niya. Nagkakahalagang 700,000. Bukod pa dun sa may utang pa siya sa gobyerno. Can you imagine? Welcome to the fucking Philippine country. Pagkaluwal pa lang galing sa
ano ng babae, ng nanay mo, meron ka ng ganong halagang utang. Tapos bandang uli, manlalandi ka lang din, no? Tapos pediatrician fee. Pediatrician fee, 58,400. Tapos anesthesiologist fee, 126,306. Sa obigay ni Pipa, 258,000. 294. Grabe. Ganun na ba kamahal ang pagpapanganak ngayong panahon ngayon? Total of 728,160 pesos and 26 centavos. Na less ng PhilHealth benefit ay 29,000 lamang. Per mom. Tapos negative 5,119 for 50 centavos para sa baby. So nangangahulugan 35,000 lang ang nakuha niyang kaltas sa hospital billing. Wala man lang, hindi man lang umabot sa kahit man lang 10%. Grabe talaga yung PhilHealth na yan. Tapos ganun-ganun lang nakawin ng, diba? Isipin mo, no? Nanakawin lang ng gobyerno. Trilyon-trilyon ang nananakaw sa PhilHealth. Tapos ito lang yung ikakaltas sa'yo. What the fuck? Grabe. Final bill. Di ba? Final bill. Sandali lang. Yan. Final bill, 694,040 pesos and 76 centavos. So ako na magbabayad sa 40 pesos. Grabe talaga. Nire mo, bata pa lang may ganyan ng utang na loob sa magulang niya. Kung pwede mo lang sabihin na, alam mo ba anak, ipinanganak kita. Ganito na kalaki ang utang mo sa akin. May higit kalahating milyon. Asang masakit pa dito, no? Nagloko lang yung mga bata, no? Nagloko lang yung bata, no? Naging pariwara sa buhay, naging adik. Ay, shit. Sa halagang 694,000, no? Walang kinabukasan yung anak. Hindi naman, malabo mangyari yon kasi napakarangya ng buhay ni Mab Gonzales. Malamang sa malamang magiging mabuting anak yan, ka-plastic. Starting GoFundMe now. Dito kasi siya nagsalita ng GoFundMe. Kaya maraming nag-comment sa kanya na nangihingi ngayon. Sabi ni Perdi Mac Gerado, grabe pala no, kay nanang pinang po 1.5 lang sa isang kahan ng Hope, swak na. Kaya nga alam mo yung mga panahon ng mga magulang ko way back 1980s. Ganyan lang yung mga singilan noon Konting hilot lang, konting komadrona lang. Ayun na. Ipinanganak ka ng ligtas. Sa maliit na halaga lang. Samantala si Mad Gonzales, ang daming ginawang proseso na parang it seems like kaartihan na lang. Diba? Para sa akin lang sorry to say hindi na kasi normal bakit sa bathtub pa manganganak. Natural yung posisyon mo sa bathtub. Hindi naman ganun kaganda. Diba? Diba yung posisyon mo sa bathtub, nakaupo ka. Hindi naman yung totoong, dapat kasi pag nagdi-deliver ka, nakahiga ka, na nakabukang kang. Siya kasi, ang ginawa niya para siya naliligo sa bathtub sa jacuzzi.
So syempre maiipit yung kanyang sipit-sipitan dahil hindi nga maayos yung paghiga niya at hindi talaga dadalo yung bata. Ang ginawa niya, pinahirapan lang niya yung sarili niya ng 2 araw sa paglilibor ng kanyang anak. Diba? O sabi nga dito ni Jason Bautista, hilot. Isang tray ng itlog lang yan. Diba? 9 kaming magkakapatid lahat sa hilot lang. Totoo yan. Ewan ko ba sa mga mayayaman mga kaplastik? Sobrang arte. Kulang na lang sa Capsule Corporation sila mga anak. Yun alam mo yung nilulunod siya sa tubig. Yung parang si Prisa. Ganun. Tapos bigla na lang lalabas sa puwerta. Ano yan? Alien versus Predator. Grabe naman kasi yung mga iniimbento sa ospital, no? Minsan kasi yung mga ospital hindi talaga dapat tayo naniniwala sa mga iniimbento nila eh. Ginagawa lang nila yun para magmukhang tanga yung mga mayayaman, mapagastos na malaking halaga. Paldong-paldo yung ospital mga kaplastik. Sabi nga ni Marcos yan, meron pa bang hilot akong pinanganakan ko hilot sa Bulacan 1976. Kami rin umabot ng 6 digit CS ng wife ko, Manila Med naman. Kaya pag dyan na-admit ay wala akong ipon, yari ka talaga. Yan, sa government hospital pwede rin naman siya dun. Kaso hindi mo naman mapapapunta yung mga elitista na yan eh. Gusto nila sosyal. Blood transfusion 40,000. Damn. Anong dugo yun? Dugo ng dragon o dugo ng hari ng Britain? Alata nga kasing ginatasan. Alam mo kasi ang mga ospital, hindi naman sa panghusga, hindi ko gine-generalize. Kapag nalaman yung elitista ka, marami kang pera, dyan na nila sasamantalahin. Nakokontrol nila kasi kung ano yung dapat gawing sakit sa'yo. Kahit wala ka namang sakit na ganun, bibigyan ka nila ng sakit. Tapos, i-recommenda ka ng mga kung ano-anong gamot na nakatambak sa bodega nila. Then, tatagain ka sa malaking halaga. Diba? Sabi nga ni Monina Agito, bakit need mo ng GoFund? Ang panganganak ay pinaghahandaan. Dapat affordable hospital ka magpunta. Bakit pupunta ron? Mayaman yan. Social yan eh. Ay nako. Alam mo kasi, ito kasi ang perspective ng buhay. Kapag mayaman ka, tatagain ka ng iba't ibang klaseng fee, iba't ibang klaseng gamot, iba't ibang klaseng treatment na kung makikita mo sa mga videos ni Mab Gonzales. So yun, magtutungo naman tayo sa mga mahihirap na mga nanganganak sa ospital. Ito naman yung kanilang trato ng mga doktor sa mga mahihirap. Panoorin natin to. Pero nung ginagawa niyo yan, sarap na sarap ka, tapos ngayon dito ka mag-iinarte sa gobyerno, wala ka nang pambili ng diaper, wala kang asawa, pabigat ka sa lipunan. Siyagain mo yung sakit, wala kang anesthesia para sa mga irresponsableng squatter na katulad mo. Ma'am, Diba? Pabigat daw sa lipunan. Ngayon, nakikita nyo na kung paano tayo tinatrato ng mga doktor kapag ikaw ay mayaman o mahirap. O diba? Yan. Parang naalala ko nga tuloy yung way back na may nakita kong
namimilipit na sa sakit yung buntis na babae. Imbis na dalhin sa emergency room, yung amang Rodriguez na yan, o siya pinag-waiting area pa nila doon sa lobby. Yung buntis na namimilipit na sa sobrang sakit. Imbis dalhin sa ER, nandun, nakaupo dun sa parang kala mo, bisita lang siya. Ito namang tangang asawa niyang lalaki, walang magawa. Di niya alam kung paano niya asikasuhin yung asawa niya. Diba? Tapos yung mga doktor dyan sa amang Rodriguez, parang kung titignan nila, hayop na lang. Kasi ang mga doktor dyan, kapag wala kang pera, wala kang kwenta. Kawawa talaga ang Pilipinas, no? Malas lang natin, dito tayo pinanganak. Puro korupsyon, puro katarantaduan, tas ganito pa ang sasabihin sa'yo ng doktor. Ulitin natin, napakasarap pakinggan. Yan, sarap na sarap ka. Tapos ngayon dito ka mag-iinarte sa gobyerno? Wala ka nang pambili ng diaper, wala pang asawa, pabigat ka sa lipunan. Siyagain mo yung sakit, wala kang anesthesia para sa mga irresponsableng squatter na katulad mo. Ma'am Res, human rights violation po ba ang nasa video na to? Yes po. 100% human right violation po itong nasa video na to. Tatlong malaking paglabag ang nangyayari dyan. Una, violation ng rights to health and dignity. Bawat pasyente, mayaman o mahirap, minor man o matanda, may karapatan sa paggalang, maggalang at makataong pagtrato. Ang nasa Constitution natin yan at nasa Universal Declaration of Human Rights. Article 25, hindi pwedeng parusahan ang pasyente dahil buntis siya. Ang trabaho ng ospital ay gamutin, hindi manghusga. Violation number 2, rights of the child. Minor de edad siya. Minor de edad ang nasa video sa ilalim ng RA 11148. First 1,000 days law. At RA 11596, ang buntis na minor ay considered high risk at dapat bigyan ng extra protection. Hindi naman protection binibigay niyo eh. Ang lalait. Hindi i-shame. Biktima siya. Victim siya na kailangan ng tulong, hindi dagdag na trauma. Ang pag-video at pag-real talk sa kanya habang nakahiga at hawak ang tiyan ay child abuse at psychological violence. Violation number 3, Code of Ethics ng health workers. Ang pagbabanta na walang anesthesia, yun ang nasa video, irresponsible siya. Ay medical neglect. Bawal na bawal yan sa Department of Health at Safe Motherhood Law. Hindi pwedeng gawing parusa ang sakit. As human rights consultant, this breaks my heart. This is not real talk. This is abuse. Ang isang batang buntis ay hindi pabigat. Siya ay batang nangangailangan ng proteksyon. Department of Health, this breaks my heart. This is not real talk. This is abuse. Ang isang batang buntis ay hindi pabigat. Siya ay batang nangangailangan ng proteksyon. Department of Health. Pero nung ginagawa Grabe, no?
Parang sinumbat pa nga niya eh. Parang nung ginagawa mo ng mga panahong yan, sarap na sarap kayo. Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo. Nahingi kayo ng tulong sa amin. Pabigat kayo sa lipunan. Tapos pinagbantaan pa na hindi daw bibigyan ng anesthesia. Grabe. Ganito in the way kung paano tratuin ang mga mayayaman at mahihirap na pasyente. Kapag nalaman nilang mayaman ka, tatagain ka sa pera. Kung ano-ano na lang ang sinisingil, kung ano-ano na lang yung gamot na ino-offer, kung ano-ano na lang yung mga bagay na ino-offer para lang umabot sa halos 1,000,000 piso ang babayaran mo sa ospital. Kasi nga, may mga komisyon yan. Kaya naghahapit sa isang pasyente. Imagine mo, manganganak ka na lang, may ganong kataas na halaga. Pero pag mahirap ka, ganito ang mapapakinggan mo sa kanila. Pero nung ginagawa niyo yan, sarap na sarap ka. Tapos ngayon dito ka mag-iinarte sa gobyerno. Wala ka nang pambili ng diaper, wala kang asawa, pabigat ka sa lipunan. Siyagain mo yung sakit, wala kang anesthesia para sa mga irresponsableng squatter na katulad mo. O diba? Wala daw siyang anesthesia para sa mga squatter na kagaya niya. So ibig sabihin ng nun, wala siyang panahon na gamutin ka dahil pabigat ka raw sa lipunan. Diba? Kupal na nila lang. Sabi ni Nicole, let's say what that lady said is true. And she has a point, but doesn't mean she should make the patient feel uncomfortable when knowingly he is already in agony. Making her feel worse by saying those things will not only affect her way of giving birth, but will also affect her mental health as well. Yan ang nakakalungkot. Hindi lang yan physically traumatic experience, kundi mentally traumatic experience ang naranasan ng minor de edad. Kasi pinapakita niya na kapag nagbuntis ka, ganito ang kahinatnan ng mga mahihirap. Paano na lang kung mamatay yun? Dahil hindi na niya kaya yung sakit. Hindi na niya kayang i-endure yung sakit dahil pinahirapan pa yung bata. Diba? Sabi ni Neriza de la Cruz, tama naman lahat ng sinabi mo except sa biktima siya. We do not know what if ginusto niya mabuntis na maaga at hindi siya nakinig sa magulang niya. Biktima? Ba tawag doon? Tama naman dapat hindi nagpapagalit ng ganyan ng healthcare personnel beyond her business na niya yan. Pero dapat hindi rin dapat tinatawag na biktima. Kung sila mismo nakagawa ng mali, lalo malalagi sa utak nila na wala silang ginagawang mali. Kailangan nilang mapangaral muna sa tamang tao din para matulungan sila ma-realize na hindi biro ang mga desisyon na ginagawa nila. I hope she learned her lessons at ipagpapatuloy pa din niya ang pag-aaral at huwag niyang ipabaya ng anak niya. So paano na lang kung biktima lang din siya ng mga lalaki na pinarausan lang siya, pinangakuan ng magandang kinabukasan, pinangakuan na silang dalawa habang buhay. Pero unfortunately, iniwan siya sa ere nung nalaman na buntis pala yung babae. Hindi naman lahat ng mga babaeng nabubuntis ng bata pa lang ay produkto yon ng katarantaduan ng ginawa ng mga batang yan. Merong iba dyan naghahanap ng kalinga. Tinake advantage lang ng mga lalaking manyakis. Kaya sa kakakomfort ng babaeng yon, nadali siya ng burat. Diba?
May mga ganong instances mga kaplastik. Hindi lahat ng mga babae na nagiging nanganganak, naging single mom, ay may mga layuning talagang wala ng pangarap. May mga layuning katarantaduang ginagawa. Meron dyan na malay natin, itong babaeng ito, broken family yan, naghahanap ng madadamayan sa buhay, marami naghahanap ng parang let's say gusto niya na magkaroon ng katuwang sa buhay na may iintindi sa kanya, mag-aalaga, etc. Pero unfortunately, marami sa mga kalalakihan tinitake advantage yung vulnerability ng mga babaeng naghahanap ng tunay na pagmamahal. Bagkus ang ginagawa nila, tinitake advantage nila yun at ginagawan nila ng katarantaduan sa pamamagitan ng one night stand o parausan lang ba. At ngayon nagkabunga na yung ginawa ng lalaki, hindi niya pinanindigan, iniwan niya sa ere. Hindi kasalanan ng babae yun. Mga kaplastik. So sana naman maintindihan din ng mga tao na hindi lahat ng mga batang babae na nabuntis ng maaga ay ganun din yung sitwasyon. Same thing sa iniisip nila. Diba? Hindi sa pinagtatanggol ko yung batang yun. Anong malay natin sa buhay niya? Bakit tayo ba ang nakakaalam kung anong ginawa niya? Diba? At wala tayong karapatang laitin o kaya bilang isang doktor ay laitin natin o gaguhin natin yung pasyente natin na sasabihin natin pabigat sa lipunan. Wala kang karapatang nasabihin mo yun. Anong malay natin kung hindi naman niya ginusto yung nangyari? Mabuti nga't pinagpatuloy pa niyang buhayin yung kanyang anak sa sinapupunan eh. Yung iba nga dyan pinalalaglag eh. Isang mortal sin yun. At least siya, hinarap niya yung problema. Hindi kagaya na nagsalitang doktor na putang inang yan na hindi man lang niya inintindi. Tapos sasabihan pa na masasakit na salita. Hindi sagot sa mga problema ang mga masasakit na salitang sinabi ng doktor. Dahil hindi yun solusyon. Baka mamaya ika-cospayan ng kanyang pagkawala dahil nahihirapan na siya sa puntong yun, ng mga oras na yun. Kaya nga, hindi naman natin ina-advocate o sinusuportahan ng mga teenage pregnancy. Ang pinupunto natin is moral support ng mga magulang na dapat binabantayan ninyo yung mga anak ninyo. Lalong-lalo na yan, napaka-vulnerable ng mga babae ngayon. Dahil kakapanood ng mga teleserye, mga panonood ng TikTok, kakabasa ng Wattpad, kung ano-ano mga binabasa na akala nila fairy tale ang buhay. Hindi ganun ang buhay mga kaplastik. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Na hindi parang fairy tale yan na bukas ikaw ay biglang milyonaryo na, makakapangasawa ka ng Prince Charming. Hindi ganun ang buhay ngayon mga kaplastik. Walang ganun. Kaya sa mga kabataan ngayon, isipin nyo rin, sa bawat desisyon nyo sa buhay, kayo rin ang maghihirap, hindi yung magulang nyo. Ang mga magulang nyo, dumaan din sa ganyang pagsubok. Kaya ganun na lang din kung bakit kayo pinaghihigpitan. Kasi kayo rin ang manghihinayang sa sarili ninyo. Pag lumipas ang 10 taon, makikita nyo sarili ninyo. Napakalosyang mo na. Ikaw yung nagbabantay ngayon sa anak mo ngayon. Magsisisi ka ngayon kung bakit hindi mo in-enjoy ang pagiging pagkadalaga mo. Hindi mo sinunod yung mga payo ng magulang mo na magtapos ka ng pag-aaral. Hindi sana ngayon. Nasa maayos na trabaho ka ngayon.
at napunta ka pa sa tamang lalaking mapapangasawa mo. Na hindi ka ngayon aasa sa public hospital na mumura-murahin ka at sasabihan pabigat ka sa lipunan. Naintindihan yon? Kaya sana, wag nyo namang gamitin yung pagiging tangan ninyo. Wag kayong maglandi kung di nyo kayang buhayin ng sarili ninyo. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.